po talaga tayo sa mga magulang nila. And ano po, I guess pinapakita talaga ng kampanyang ito na kung gagalaw yung taong bayan, kung talagang magsisikap yung taong bayan, kahit anong forma ng politika sa Pilipinas, kayang baguhin. And Kiko Pangilinan even thought na fake news lang itong mga sinasabi nilang top 5 siya dahil bugbog na raw siya sa fake news na naririnig tungkol sa kanya. Though, usually, derogatory yung fake news na nare-receive niya. Hi sir, Tristan po from Newswatch. Sir, paano nyo nalaman yung results? Paano nakarating sa inyo? Kasi iba ayaw pa siguro tignan yung mga resulta po no, nung nag-start pumasok yung botohan. Kayo sir, paano nakarating sa inyo na pumapasok tayo sa sa winning circle and then eventually nasa top 5? Pwede pong pakwento lang ng konti. Well, actually, yung team namin, meron kaming thread, no? Telegram thread. At doon ko nakita yung unang feed, no, na nasa top 5 na nga eh, no. So akala ko fake news. Sa dami kasi ng fake news na tinatanggap ko araw-araw ng kampanya. Sabi ko, totoo ba to? Baka disinformation to, but totoo pala, no? After all, ako ata ang summa cum laude ng disinformation itong kampanyang ito, kaya talagang nakita natin apektado tayo doon sa mga survey. So nung lumabas, I initially thought, well, I couldn't believe it, di ba? Hindi ako makapaniwala. And kinonfirm nga, no, nung nakita natin. After a few minutes, dinouble check, triple check, and ano pala, legitimate pala yung social media card na nagsasabing number 5. Now, it is really outstanding what the youth, vote, and persuasion can do. Hindi man kinaya noong 2022 during the height of Unithieves debacle, leaving us heartbroken with many progressives kind of giving up already kasi nga that's 30 million to their 15. No, isa ako sa mga estudyante at youth na hindi nakaboto noong eleksyon. Kaya nga, mag-isa lang si San Risa sa Senado.